mukhang ano, nagsisibali ka na, mukhang ano na, rest back na. Suspect lang lahat, pero walang nahuli. Oh. Sila naman talaga ang, ayan, drug lord ng Mindanao. Ayan ho sabi nakita ko namin sa TikTok to, tapos may gumawa ng content na ito, mga bossing. So, reactionan lang ho natin. Okay? Nais paimbestigahan ni Senadora Leila de Lima ang naging pahayag ng isang self-confessed hitman na nagsasabing si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinaguriang Lord of all drug lords. Hindi kaya si mga kababayan, kasi meron sinasabi si si Bato de la Rosa. Meron kaming isang pulis, kabrad namin, or kung ano man, kaibigan namin. Sir, God bless sa inyo. Biruin mo, tinulungan kita, tapos ikaw pa yung nangunguna sa pagpapaimbestiga sa amin, sa ICC. Paano ba yan, mga bossing, mga DDS? Oh. Paano ba yan, pagpasok ng ICC, ano gagawin ninyo? Mag-iiyakan kayo. Ano? Mag-iiyakan kayo. So ngayon, eto, syempre, sinasabi nga niya, walang kasalanan na nakulong no? Kaya ngayon po, nakalaya. Siguro magpapalit naman. Ano? Magpapalit naman. Mukhang si De Lima, nasa labas, papasok naman si Duterte. Pakinggan mo natin to. Mindanao. May report si Peter Mari. Pinaiimbestigahan ni dating Senadora Leila de Lima ang pahayag ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y Lord of all drug lords sa buong Mindanao. Grabe Kung pagtutugma-tugmain nyo ho, mga kababayan, yung mga nakikita doon sa Davao, simula ho, nung medyo na-relieve yung 40 pulis, mga bossing, kagaya nga ho ng sabi ko talagang hindi maiaalis sa isipan ng mamamayang Pilipino na baka may katotohanan itong mga pinagsasasabi ni Las Cañas laban kay dating Pangulong Duterte ho, mga bossing. Santambak yung mga drogang nahuhuli ngayon. Tapos doon sa mga kaopisina ni Baste, ilan? 37? 37 yung positibo. Talagang hindi mawawala o hindi pwedeng hindi isipin ng mamamayang Pilipino na gano'n nga, na baka may katotohanan itong sinasabi ni Las Cañas. Ituloy ho natin. Ayon kay De Lima, sa buong termino ni Duterte ay pinaikot lang nito ang buong sambayanan dahil siya din pala ay sangkot at nagpapatakbo ng sindikato ng droga. Para sa dating senadora, So, ibig sabihin ho nun, hindi kaya, ang gawin natin, mag-oplan tokhang tayo, no? Para mangyari, hindi tayo pag-isipan. Pwede hong ganun mga kababayan, no? Sige, mag-oplan tokhang tayo. Para at least hindi isipin ng mamamayang Pilipino tayo yung merong mekanismo o yung tayo yung may negosyong ganun. Di ba? Mga BO! Nagagalit na sa inyo si Rafael. Rafael, galit ka na yan. Mga BO kayo, bugok ka! Galit ka na yan. Isa pa nga. Rafael, mag-ano ka nga ulit dyan, mag-comment ka nga, isa pa. Sabi mo, mga BO kayo, dali. Dali na, uto-uto ka naman. Gagalit Bakit ho ganyan lang yung laging nila, mga kababayan? Bakit ho laging ganyan yung topic, yung mga komento nila? May naghahamon sa iyo ng debate. Sabi mo, matapang ka, duwag ka pala, puro ka lang daldal. Yung hahamonin mo debate, yung maghahamon, yung mga DDS, tapos pagka nagkatanungan, ang sagot, ang layo, sila na lang ho dun, mga kababayan. Pwede naman silang mag-express nung kanilang sasabihin doon sa kanilang channel. Bakit kailangan pa maghamon ng debate? Tapos kapag ka nasusukol mo na, anak ng tinapa, sasagot sa iyo, nando sa malayo. Kapag iniipit mo na nung mga katanungan mo, sasagot sa iyo, nando sa malayo. Galit talaga si Rafael. Galit talaga. Tanga ka, gago ka, wala kang magawa. Iiyak ka na. Hindi na masaya.
Oh, okay lang kayo dyan. Kami okay lang. Nakangiti pa din kami. Okay lang kami. Okay lang kayo dyan, mga DDS. Isang comment muna. Isang post muna ng comment dyan. Lagay mo. Bangag ka, Mark Ramos. Dali. Oh, labasan. Oh, yan na. Labasan na. Wala pala itong mga to eh. Oh, gabi oh. Mga uto-uto. Mga uto-uto. Tingnan mo oh. Oh, galit na galit. Oh. Kayo ba buhay pa diyan pagkatapos nitong live na ito? Kayo ba buhay pa? Yung inyong mga pampakalma. Oh. Baka nalilimutan nyo, si De Lima pa lang ito, ha? Si De Lima pa lang ito. Papaimbestigahan daw. Siguro ang gusto ni dating Senador De Lima, palit sila. O sige, ikaw naman ang papasok ngayon. Oh. Ano daw? Boss, wag kang umiyak. Masakit ba sa mata na marami pa rin supporter ni Duterte? Tanga ka ba? Nakikita mo bang umiiyak ako? O nakikita mo pinagtatawanan ko kayo? Madami ba yan? Tignan mo nga kung ilan yung bumabash sa inyo dyan sa comment section. Mahina talaga utak ninyo. Pati yata sa pagbilang mahina ang utak ninyo. Ano? Ano ba yung ninyo, kampo ninyo, pahinaan ng utak? Kung sino ang pinakabobo, siya ang panalo? Ganun ba sa inyo? Ito tuloy ko na nga ito. Mag-comment lang kayo dyan. Ang laki ng, sabi ni Winnie, ang laki ng karawan mo. Isa kang, ano ba yan? Sira ba cellphone mo? Parang hindi gumagana ng maayos yung keypad ng cellphone mo ah. Bakit ganyan ka mag-type? Siguro habang nagta-type ka, Winnie, habang nagta-type, nanginginig ka sa galit ng ganun. Tado to si Mark Ramos ah. Nagagalit na ako. O kaya hindi mo ma-type ng maayos. Kumalma ka. Hingang malalim. Ganun. Tapos saka mag-type. Oh, gagalit na ako dito kay Mark Ramos. Pinipikon ako nito. Yan na kayo. Kaya pa. Ako pa lang to. Mag-isa pa lang ako dito. Galit na kayo. Nanginginig na kayo. Nakikinig na kayo sa pagta-type. Si Mark Ramos, ginagalit ako. Oh. Sabi ni Ray Colinares, kinarma ang mga Duterte group vlogger. Ay, Diyos ko, Lord! Siguro, ilang kaya ang dito? Ilang kaya ang DDS dito sa 1,239? Sabay-sabay nga kayo para marindi ako. Kunyari, sabay-sabay tayo, mag-type tayo. Banasin natin si Mark Ramos. Ganun. Para malilito ako. Naku, ano ba to? Binabash na ako. Masakit sa mata na 50 katao lang. Asan ba yun? Ang bilis naman. Oh, ang dumalo. Saan? Ay, Diyos ko, Lord. Rafael, kiss mo. Anyway, mga boss, si De Lima tuloy. May gustong sabihin si De Lima eh. Oh. May siyang distraction ng Duterte admin para pagtakpan ang koneksyon ng dating presidente sa illegal na droga. Unang kinumpirma ni Las Cañas na ipinag-utos si Digong na patayin ang buhay ng 11 Chinese na sungkot sa isang shabu lab sa Davao. Sabi ni Las Cañas na kabilang dati sa tinaguriang Davao Death Squad na nilate ang isang shabu laboratory noong 2004 na konektado kay Duterte. Sa ngayon, wala pang komento ang dating Pangulo sa naging panayam sa self-confessed hitman ng isang media network. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko. Ano kaya ang sasabihin ni dating Pangulong Duterte doon? Abangan natin yan. No? Sabi ni Sir Taitigas, idol nila si Robin Padilla. Si Robin Padilla, no? Nakakita lang ng shake hands, nangatog na yung tuhod. Oh. Ako, Boss Mark. Di ako tanga, sabi. Mga DDS.
Matetegi na si Digong sa London. Buti nga. Uy, dahan-dahan ka lang dyan, Alucard. Ano? Sabi ni Rivers, yung mga pinuno ng DDS maisog na nagtatago, nagpapatay-patayan pa, mga duwag, mga pinuno nyo. Anyway, tumungo tayo sa ano. Sabi ko sa inyo, kapag ka yung ganito, yung may mga bardagulan, mga bossing, napapatagal tayo, lalong humahaba tayo. Anyway, pumunta tayo dito kay Subiri, mga bossing. Si Subiri may kakasuhan. Oh,